Hello, good morning guys. Today is Saturday, first day ng bakasyon ng mga bata. So, ayan sila, babike. Since gusto nila na mag-picnic, dito lang sa school na malapit sa amin. So, pupunta kami ngayon doon para mag-picnic because it's Saturday morning and walang pasok. Bakasyon na, so mababakante na ako. Hindi ko na sila kailangan pag-prepare ng breakfast. So guys, ready to go to our picnic now? Okay. Si ate, marunong na mag-bike. Ayan, siya nagdadala ng mga namin gamit. Let's go! Sige, see you in a minute. Punta lang kami dun sa, sa school, sa playground dun sa school. Can you do it, Rai? Yeah. Are you having a hard time? Yeah. Yeah? Not too fast, ha? Ayun, dun yung school. So, dun kami pupunta. Okay, let's go! Let's si Rai. Ayun si ate, layo-layo na niya. Ayan. Ayun yung natin. Playground. Doon tayo kakain doon sa table na yun. Hello guys! So, nandito na tayo ngayon sa playground. So, hindi tayo nagpunta ron kasi medyo maaraw. Kaya dito na lang tayo sa may shades. Ngayon, since it's picnic, i-ready ko lang itong mga pagkain ng mga bata. Tapos, may gusto akong topic na gusto natin pag-usapan. So, tulungan niyo ako, i-ready ko lang itong picnic ng mga bata. And then, magkukwentuhan tayo. Gusto nila itong mga yogurt. Fruit plus. Yung cheese. Yakult nila. Mga tinapay. So, tara, umpisahan natin yung kwentuhan. Sino makikita yung mga bata? Ayun yung mga bata. Say hi, ate. Hi! Yun yung mga bata. Rai. Well, the gimbal is only following me. Do we have to go? No, you wanna eat now? You can eat your breakfast if you want. Where's mommy? I think she's still in the garden. No, I checked the garden. She wasn't there. She wasn't there? Yeah. I don't know. Do you wanna eat your breakfast? Oh, I want ducky. What? Ducky. Oh no, I won't go back there to get your ducky. It's too far. So guys, habang nandito tayo, nakatabay sa picnic, tapos yung mga bata kumakain tsaka naglalaro, gusto kong pag-usapan natin yung mga pagbabago dito sa Canada for the past 10 years. Pasensya na yung boss ko, medyo malat. Hinubo kasi ako eh. Gusto kong pag-usapan natin yung pagbabago na naganap dito sa Canada for the past 10 years. Kasi dumating kami ng 2016 and 2025 na ngayon, so 9 years na. 9 years ago, almost 10 years. My age. Gusto kong pag-usapan yung mga bagay na napansin namin noon that for the past 9 years, malaki na yung pinagbago ngayon. Do you understand what I'm saying? Yeah. What did I say? You're saying about when we came here in 2016. yeah. And I want to talk about the changes that happened in Canada when we first came here compared to now. Okay? Oh yeah, about Donald Trump. Yeah. Donald Trump ka sana. Donald Trump agad ang ano. Anyway guys, una sa mga pagbabago na napansin namin is yung mga service crew sa mga fast food. Nung bagong dating kami dito sa Canada, napansin namin na halos karamihan ng mga service crew noon is mga puti at saka matatanda. So parang tuwan-tuwa pa kami ni Weng kasi sabi namin, tingnan mo rito sa Canada, kahit yung mga matatanda na, yung mga age 50, 60, nakakapagtrabaho pa rin sa McDonald's, sa mga fast food. Kasi sa Pilipinas, yung mga ganong edad, di ba? Hindi na sila nakakapagtrabaho, nakatambay na lang sila sa bahay. So noon, tuwa kami.
pag umu-order kami sa mga fast food, tas nagsiserve sa amin, mga matatanda na, siguro mga 50s na sila. Kasi nga, pinapakita na walang age discrimination dito. Ngayon, 9 years later, because of the influx of too many immigrants, mga temporary immigrants, pag pumunta ka sa mga fast food, mapapansin mo na halos mga immigrants yung mga temporary immigrants yung nagsiserve. Tapos kadalasan, galing sila sa isang bansa. So, madalang na lang na nakakita ka ng mga puti na, although meron pa rin naman, mangilan-ngilan, madalang na lang nakakita ka ng mga puti na nagsiserve or yung mga may edad, madalang na lang. Karamihan, mga foreigner, tapos galing pa sa isang particular country. Alam niyo na kung ano yung tinutukoy ko na yun. Ayaw kong sabihin kasi ayaw kong mabansagan na racist ako. Pero, yun yung mga pagbabago na napansin ko. And then, yung number 2 naman is yung pagdating sa mga public transportation. Nung bago-bago kami dito sa Canada, organized yung mga public transportation pagdating sa mga bus stop, nakapila yung mga tao. Tapos pag may mga elderly na nasa hulihan ng pila, pinapauna sila. Tapos kung may mga nanay naman na may daladalang mga stroller, na may mga bata, hindi na sila pinapapunta sa hulihan ng pila, pinapauna sila sa pilahan, tapos sila yung unang pinasasakay. Maayos yung mga pila noon pagdating sa mga public transport, tapos walang unahan. Ngayon, ang laki na ng pinagbago. Hindi ko alam kung ganito sa lahat ng bus stop sa buong British Columbia or dito sa buong Lower Mainland. Pero dito sa City of Richmond, napansin ko na wala na yung pila pagdating sa mga bus stop. Pagdating ng bus, nag-uunahan yung mga tao. Minsan kahit may mga matatanda or may mga magulang na may kasamang bata na naka-stroller, hindi sila pinapauna. Parang, hindi ko alam dahil siguro sa sobrang dami na ng tao, kaya ganon. Or mga bagong dating itong mga nasa mga bus stop at hindi nila alam yung tamang way ng pagpila or nawawala na yung pagiging courteous nila, hindi ko alam. Siguro hindi sila nakapag-assimilate. Pero napansin ko, yun ang isa sa mga malaking pinagbago dito sa Canada. Back then, talagang makikita mo na may respect sa bawat isa yung mga tao pagdating sa pagpipila. Makikita mo na pinapauna nila yung mga matatanda, yung mga may bata. Pero ngayon nag-uunahan na. Si Ray Ray, tinatawag ako. Ayun si Ray Ray, tinatawag ako. Ayun. Move more. They can't see her. Over there. That's Ray Ray. Say hi, Ray Ray. No, that's her. I'm making a vlog. Tapos yung number 3 naman is yung friendliness ng mga Canadian. Naalala ko nung bago-bago kami rito, pag nasa labas kami, tapos siyempre baby pa lang si Taynon, buhat-buhat namin siya. Kapag may dadaan na Canadian, magigreet sa amin na nakangiti. Hi, how are you? Good morning. Gumaganon sila. Siyempre kami, bago-bago kami, nakikigreet naman kami. Nakikipag-hi, nakikipag-ganon din kami. Napaka-friendly ng mga Canadian noon. Ngayon, ewan ko parang nawala yung friendliness na yon. Ngayon parang kahit nakatayo ka, dumadaan sila, parang wala lang. Parang kumbaga sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas, pag may nadaanan kang tao, parang wala lang, hindi naman kayo magigreet. Parang total strangers. Unlike before na kapag may dumaan talaga na Canadian, i-greet ka. Nawala yung ganong greeting sa bawat isa. Kaya siguro nga dahil sa sobrang dami na ng tao ngayon, karamihan sa mga nagpuntahan dito hindi pa nakakapag-assimilate or ayaw nilang i-adapt yung Canadian culture, hindi natin alam. Pero yun yung napansin ko.
And then the next one is the cost of rent. Alam nyo ba guys, nasa 1 bedroom rent noon, nangupahan kami, ang binabayaran lang namin is $600 per month. Kasama na yung internet doon, kasama na yung laundry, kasama na rin yung kuryente. Pero ngayon, siguro yung 1 bedroom, nagre-range siya sa 1,500 to 2,000 per month. Ganun na kamahal ang rent ngayon dito sa Vancouver, dito sa area namin, compared to us before. So in a span of 9 years, ang laki ng itinaas ng rent. So wala tayong magagawa, that is life. Pero parang ang sarap lang balikan ng mga time na sobrang baba ng rent, na hindi mo wino-worry yung pagbabayad sa upa sa bahay. Ngayon may mga kaibigan kami, nagkukwento sa amin parang ang bigat daw bitawan ng 2,000 pag magbabayad sila ng rent. Kasi in all honesty, yung 2,000 na yun, pwede mo nang pambayad ng mortgage yun eh. Sarili mo na yung unit. Pero since hindi sila makaipon dahil sa taas ng rent, well, no choice sila. Kailangan nilang mangupahan and kailangan nilang maglabas ng ganung kalaking halagang pera. Tapos for our number 5 is yung presyo ng gasolina. Nung bago-bago lang kami dito, almost around $1 per liter lang yung presyo ng gasolina. So kung may $50 ka, halos full tank na yung kotse mo nun eh. That was before. Ngayon, yung presyo ng gasolina dito sa Vancouver, naglalaro siya around $1.70 to $2. Minsan talaga nakakashock na umaabot siya ng $2. Like 3 months ago, lumalampas sa $2 per liter yung gasolina eh. So talagang napakabigat. Ngayon kahit papaano nasa around 1.70 Canadian dollars siya. So kahit papaano medyo nakakahinga-hinga kami ng may breathing room sa mga expenses kasi hindi ganun kataas yung gasolina. Pero compared to before, di ba? Like 9 years ago, $1 per liter lang. Tapos ngayon nasa 1.70 to $2 per liter. So, tumaas ng almost 70 to 100% yung presyo ng gasolina in a span of 9 years. Ewan kung gano'n na rin sa Pilipinas, pero yeah, humirap yung buhay pagdating sa mga expenses kasi ang taas na ng presyo ng gasolina ngayon. Tapos number 6 naman is yung pagre-register sa mga summer activities o sa mga recreation. Naalala ko dati nung nasa Suri kami, kahit late ka magpa-register, hindi ka mamumroblema eh. Kasi sigurado magkakaroon ng spot. Si Tenga, ilang beses naming in-enroll sa swimming class noon sa Suri. Kahit late na, nagkakaroon pa rin siya ng spot para para makapag-swimming lesson siya. Pero ngayon, dito sa Richmond, pagbukas pa lang ng registration, puno na agad yung mga slots. As in, hindi ka na makakakuha. Kaya itong mga bata, ang ginawa namin, in-enroll na lang namin sila sa mga private swimming class. Kasi hindi talaga kami makakuha ng spot sa mga swimming lessons na provided ng government kasi agad napupuno. Ganun karami yung mga tao ngayon dito na talagang nag-uunahan na sa slot unlike before. Tapos, ang last but not the least is yung housing prices. Nung bago-bago kami rito guys, sa halagang 500,000, that was 9 years ago sa halagang 500,000 Canadian dollars, makakabili ka na ng bahay dito sa Lower Mainland. Ngayon, sus Mariosep po, yung 1 million mo, townhouse lang ang mabibili nun at hindi sariling bahay. Hindi talaga single family home. So, di ba, almost more than 100% yung itinaas ng mga presyo ng bahay dito sa Lower Mainland. Sabi ko nga kay Weng, siguro kung noon pa tayo nagkaroon ng magandang trabaho,
nung bago-bago tayo dito, baka nakakuha tayo ng bahay. Ngayon, sa presyo talaga ng mga bahay dito sa Vancouver, wait! Ngayon, sa presyo talaga ng mga bahay dito sa Vancouver, kahit na maganda yung trabaho mo, kahit dalawa na kayo nagtatrabaho, parang pangarap na lang na makakakuha ka pa ng bahay, ng single family home dito sa Vancouver. Kasi out of reach na. Yung talagang mayayaman na lang ang makakakuha ng bahay dito. Kaming mga nasa middle class, well, kailangan namin magtiyaga sa mga condos or townhouses kasi yun lang talaga ang afford ng sahod namin. Okay, let's go. So, there you go guys. Yun yung mga pagbabago na nangyari dito sa Vancouver na napansin namin in our 9 years of stay dito sa Canada, particularly dito sa Vancouver. Ayun, kailangan kong pumunta kay Rai Rai kasi gusto ni Rai Rai na ipag-swing ko siya. So, kailangan ko siyang puntahan. Let's go! Yan. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo. And if you don't mind, please don't forget, subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, drop your comments, and share this video with your friends. Ayan, kararating lang ni Mami. Late na siya sa party. So, maraming salamat ulit. Drop your comments. Gusto kong binabasa yung mga comments nyo. Hanggang sa susunod po. What will you say, my guest? Bye. Bye! Say bye, Rai Rai. Bye-bye. Bye, Rai. Okay, bye. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.